Okay, magandang araw mga ka-Electrobeam. Ngayon lang uli ako nakapag-vlog kasi talagang busy rin sa ministry. Pero ito, meron akong gagawin ngayon na dowel induction cooker ito. Ito ay laging nakalagay E0, kahit na i-on mo siya, hindi talaga siya umiinit. E0 lang ng E0. So kadalasan yan may problema sa loob. Ang pyesa marahil yan ay open, no? Kadalasan or weak kasi hindi naman nawala yung power supply. So chichikin natin ito siya sa loob para malaman natin kung ano talaga ang problema. Pero bago yon ay magbibigay muna ako ng isang verse sa Bible mula sa John 3:16. Sabi doon ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan galing po sa Biblia, paalala sa bawat isa sa atin na kailangan natin ng pananampalataya sa pamagitan ng Panginoong Kristo. So ito po binubuksan ko na at titingnan natin kung ano ang problema nito kasi ganun ang kanyang naging problema, hindi siya umiinit at nakalagay E0 lang ng E0. Ito pwede rin kasing ito ang problema, no, yung kanyang sensor nito or yung dinidetect niya kung may pinapatong ka dyan kasi kung wala hindi rin lalabas yung init niya. So chichikin ko rin yan mamaya. Pati ito yung capacitor na ito, pag weak na rin ito ay masisira na rin siya, no, or hindi na gumagana at hindi na umiinit. So chinik ko naman yung kanina, yung capacitor, wala namang problema, pati yung kanyang sensor. Pero dito may nakita ako rito na linya ng resistor na nakasiris na si resistor ito, tatlo, no, yung bandang gitna na resistor yun ang hindi pumapalo at parang akin lang na unti-unting nakikita na ito yung problema, ano, kasi ayan, no. So binaybay ko yung kanyang resistor, nakasiris ito, no, at yung nasa gitna yun ang ayaw pumalo. So nilagay ko siya sa X10, hindi siya pumapalo. So yung bago sa kanya at yung after sa kanya na resistor pumapalo naman. So ito yung aking suspetsa na ito ang naging open. So tatanggalin natin ito, ihang natin yung kabilang paa para malaman natin, kasi pagkaanaan dyan ilagay ko sa X100 para i-confirm kung open ito, matitester o magkakaroon ng continuity, matitester natin yung ibang pesa. Kaya ang maigi, ihang natin yung isang paa, then tetesterin natin. Ayan, no. So itong ano na ito, itesterin natin siya. Naka-extend pa rin siya, no, pero wala talaga. Ayan, no, test probe, okay naman, wala talaga siyang palo, no. So ito confirm na ito ang naging problema. So tatanggalin ko ito para malaman natin kung anong sira. So ito, nakahanap na rin ako ng kaparehas niya na value, no. Titingnan natin kung ayan, tetesterin yan, no, yung sira, no. Ito buo ito, yan pumapalo, naka X1 siya, tapos naka extend din, naka X1, ilalagay natin siya sa X1 sa X100K, no. So yun mga ka-Electrobeam, at patuloy nyong suportahan yung aking vlog, no, at ano na lang ng aking pakipindot na lang ng notification bell at i-like nyo na rin yung aking vlog na ito. So yun, no, ito yun, no, may palo siya, defective na yung aking tester kasi matagal na rin yan, pero ayan, pumapalo, naka X100K siya, pumapalo, pero yung isa talagang sira. So ito yung buo, yan ang ipapalit natin doon. So chinik ko na yung iba, wala namang ibang problema akong nakita na naging open maliban dito sa resistor na ito, no. Kadalasan ginagamit yung iba nito ay nasa 1 mega ohms, no. So dahil nakita ko kung kung ano yung naging problema nyo, open. So ite-testing natin ngayon, kinabit ko na at lalagyan natin ito mamaya ng tubig. So ayan, ano. So ito sasaksak ko, ano. Yan, ano na siya, ready na. So lagyan natin ng, sure nyo lang na yung ilalagay nyo dyan yung compatible sa kanya din, ano, kasi isa din yun na pag nilagyan mo ng hindi compatible o yung hindi na mamagnet niya ay wala rin.
So, yan din yung ginamit ng cut natin kanina. So, lagyan ko ng tubig para malaman natin kung kukulo. So, ayan, nakita nyo, napakabilis kumulo siya. So, ibig sabihin na yun lang talaga ang problema, nag-open yung isang resistor na yun. Kaya lumalabas